Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan. Ganon din po sa aming mga kapatid na mga Ilocano na imbag nga rabi iyo amin, kakabsat kan gagayam. Ngayong gabi, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob na naman niya sa bawat isa sa atin upang makinig sa mga makalangit na awitin at lalong-lalo na sa salita ng ating Panginoon na hatid sa inyo sa programang Ang Salita ng Buhay. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy, dadako po tayo sa mga pagbati na ipagkakaloob sa atin ni Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Alam ko po na patuloy po kayong sumusuporta, nanonood. Naniniwala po kami mga kapatid na ang programang ito ay maghahatid po ng kalakasang espiritual sa ating pagpapatuloy, sa ating paglilingkod, sa ating buhay na Diyos. Nawala din po kami, kagaya po ng aming sinabi noon mga kapatid, na pwede po ninyong i-comment po dyan sa comment section kung mayroon po kayong mga prayer request. At pagkatapos po ng programa dito sa ating Salita ng Buhay ay isasali po namin kayo doon sa ating prayer time. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, mapapakinggan muli natin ang isang tanging bilang na ipagkakaloob sa atin ni Pastora Ruth Saura. Pinupuri kita. Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka,
sa himala, nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Buksan po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa Hebrews chapter 11, verse 1 and 2. Ika niya, tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Kapatid, nung nakalipas na Miyerkules ay tinalakay po natin ang kahulugan ng pananampalataya. At ang kahulugan ng pananampalataya na ating tinalakay po noong ay sinabi ko na ang proheba ng pananampalataya ay ang pangako ng Diyos sa pagpapatawad. Ang pangako ng Diyos sa pananalangin. Ang pangako ng Diyos na pagpapala. At ang pangako ng Diyos na kapayapaan sa mga sumasampalataya. Ngayong gabi, mga minamahal, ay gusto ko po itong pangalawang bersikulo na sinabi po niya, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya o pananalig sa Diyos. Ibig sabihin na ang mga tao po ng Diyos nung unang panahon ay matatawag po natin matindi ang kanilang pananampalataya sa ating Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, gusto ko pong balikan o kumuha po ako ng iilang mga tao o karakter sa Biblia na maaaring pagkunan po natin ng lakas habang patuloy po tayong naglilingkod sa Diyos. Dahil ang mga karakter pong ito ay makikita po natin ang tatag ng kanilang pananampalataya. Una ay makikita po natin sa Hebrews chapter 11 verse 8 to 10. Sabi po niya na dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya. Bagamat hindi niya alam kung saan paruroon, dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tulda, kasama nina Isaac at Jacob. Nakapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Mga kapatid, kinuha ko po ang isang tao na si Abraham dahil isa po sa kanyang, makikita po natin ang kanyang pananampalataya sa panahon ng problema. Nangangahulugan dito na kahit paman gaano katindi at karami ang mga problemang na-encounter po ni Abraham, nang utusan po siyang lumayo, pumunta sa lugar na hindi pa po niya alam. Naka-encounter po siya ng iba't ibang mga problema sa buhay, pero nanatili po siyang matatag. And he was successful in his faith. Naipabilang po siya sa mga tao po, mga kapatid, na kung saan meron pong pananampalataya sa panahon na dumating ang problema sa buhay. Pangalawa pong tao na makikita po natin, matatagpuan po sa Job chapter 1, verse 1 to 27,
hindi ko po babasahin ito lahat. Bagkus sabi po niya, ang pangalawa po ay kinuha ko pong halimbawa ay si Job, na kung saan faith in God during pain time. O ang pananampalataya sa panahon ng pagkakawala ang mga mahahalaga o mahal sa buhay. Alam natin mga kapatid na si Job ay mayroong 7 anak na lalaki, 3 babae. Ibig sabihin may 10 po siyang mga anak. At sa kanyang panahon, siya po ay isang pinakamayaman sa kanilang panahon na kung saan mga kapatid, meron po siyang 7,000 tupa, 3,000 kamilyo, 1,000 baka, at 500 inahing asno. Alam ba natin mga kapatid, na pagdating po ng panahon, na kahit sa kanyang panahon, siya ang pinakamayaman, pinakamaraming ari-arian, dumating ang panahon mga kapatid, na nabalitaan po niya, ipinaalam sa kanya, na namatay ang kanyang mga hayop. Namatay din mga kapatid, pati ang kanyang mga alipin. At hindi lang po yan mga kapatid, dumating sa punto na kung saan namatay din ang kanyang mga anak. Namatay ang 7 lalaking mga anak niya at ang 3 anak na babae ay namatay din. Hindi lang yan mga kapatid. Dumating pa sa punto na kung saan nagkaroon din po siya ng matinding sakit. Pero mga kapatid, alam ba natin na nanatili pa rin po siyang matatag sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa ating panahon din po ngayon, mga minamahal, anumang hirap, tindi na pinagdaraanan natin sa buhay, mananatili nawa tayong matatag. Sapagkat kung mananatili po tayong matatag sa ating pananampalataya, ay mayroon pong gantimpala para po sa ating lahat. Si Job, mga kapatid, doon po sa huling chapter 42, verse 12 to 13, indeed, Job was rewarded in his faith. Na kung saan mga kapatid, sa kanyang pananampalataya ay nadubli ang kanyang mga alagang tupa, kamilyo, baka at inahing asno, maging mga kapatid, nagkaroon uli siya ng mga anak at siya'y pinagpala. Sana mga kapatid, ang pananampalatayang ito ay magsilbing hamon, magsilbing inspirasyon sa ating patuloy na paglilingkod din sa ating Diyos. Ang pangatlo mga kapatid, dito sa 1 Kings chapter 18 verse 25 to 41, ang pananampalataya sa panahon ng pananalangin. Faith in God during prayer time. Si Elias mga kapatid, mababasa po natin sa kwento po dito, na si Elias at ang mga propeta ng Baal ay nagkaroon po sila ng matinding duelo. Kung sino pong Diyos ang merong kapangyarihan na pinaglilingkuran. Sa maikling kwento po mga kapatid, ang mga Baal ay nagkatipon po sila at nanalangin po sila mga minamahal. Hanggang mag-alas 2, alas 3 na ng hapon, nananalangin po itong mga propeta ng Baal para maipakita na ang kanilang pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Subalit hindi po nangyari iyon. Makita rin po natin nang mag-aalas 3 na ng hapon, makita natin na kung saan si Elias, mga kapatid, ay naghandog siya tumayo po siya at naghandog po siya ng kanyang handog para sa Panginoon at siya'y nanalangin at ganito ang kanyang sinabi, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo po ang Diyos ng Israel. At doon mga kapatid, nangyari at naipakita po na kung saan ang Diyos na pinaglilingkuran ni Elias, mga kapatid, ay ang Diyos na buhay. Sa ating panahon din po sana ngayon, mga kapatid, matindi ang kompetisyon din po natin sa ngayon. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay buhay. Patuloy po siyang tutugon doon po mga kapatid sa mga prayer po natin kung tayo po'y patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Ang pang-apat po, nagkunin ko pong character po dito sa Biblia.
Daniel chapter 6 verse 10 to 28, mababasa rin po natin dito that faith in God during persecution. Si Daniel po mga kapatid, o ang hari, makita po natin na gumawa po siya ng decree na ipinagbabawal po ang mananalangin sa kanyang panahon. Pero dito sa panahong ito, ipinakita pa rin ni Daniel, mga kapatid, na siya ay nanalangin 3 beses sa isang araw at nakita po siya, mga kapatid, ng kanyang mga kapitbahay at isinumbong po siya sa mga hari at doon, mga kapatid, hinuli po siya at nagalit po ang hari at sinabi po ng hari na kung saan dakpin po siya at ihulog po siya doon sa yungib ng mga layon. Dahil ito po ang kanyang kautusan, kaya ginawa po niya ito bagamat sa puso ng hari ay hindi po sana niya gusto mangyari ito kay Daniel. Sa pagkakataong yun, mga kapatid, nanalangin po si Daniel at doon sa yungib, himala po, mga kapatid, na hindi po siya ginalaw, hindi po siya sinaktan ng mga leon na nandoon, siya ay nanatiling buhay. Sakay po, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngayong gabi, mga kapatid, kumusta rin po ang ating pananampalataya sa 4 na karakter na aking ibinigay? Si Abraham, si Job, si Elias, at si Daniel, mga kapatid. Naway nagsilbi po at nagbigay po ito ng hamon doon po sa ating pananampalataya na sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, mananatili pong matatag po tayo sa ating pananampalataya sa paglilingkod sa Kanya. Buhayin po natin ang pananalangin sa buhay nating mga sumasampalataya. Kapatid, sa gabing ito, manalangin po tayo at ating hilingin sa Diyos na ipagkaloob po niya ang kalakasang pananampalataya para sa mga ma-encounter po natin sa araw-araw habang patuloy po tayo naglilingkod sa Kanya, ay mas lalo pa po tayong magiging matatag sa Kanya. Manalangin po tayo ngayong gabi. Panginoong Diyos, sa gabing ito, salamat po sa pagkakataon na naihayag muli ang inyong mga salita sa aming mga nanunood ngayong gabi. Naway nagsilbing hamon po ito na maging matatag po ang bawat isa sa aming pananampalataya habang patuloy po kami naglilingkod sa inyo. Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang aming mga mahal na Pangulo sa Wesleyan Church, ang aming General Superintendent, ang aming mga General Board of Administration of the Wesleyan Church. Panginoon, tulungan po ninyo silang lahat. Pakaingatan po sila. Ang aming mga pastors throughout the Philippines, I pray for your protection for them. Ang aming mga layman, aming mga church planter, tulungan mo po sila at pakaingatan mo po sila, Panginoon. Ang aming mga simbahan din financially, Lord, i-provide po ninyo ang mga pangangailangan ng aming mga simbahan. Ang mga Wesleyan members na nagtatrabaho sa abroad, Panginoon, tulungan po ninyo sila at pakaingatan habang patuloy po silang nagtatrabaho. Ang mga frontliners, Lord, na mga members ng iglesia, tulungan po ninyo sila, Panginoon, sa oras na ito. Sa mga kapatid na mayroong mga karamdamang physical, Panginoon, igawad po ninyo ang inyong mapagpalang kamay. Hipuin po ninyo sila, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, maramdaman po nila, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang physical na karamdaman, Panginoon. Kumilos po kayo at ipakita, Panginoon, na kayo po ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay buhay. Salamat po, Panginoong Diyos. Kaya tulungan na po ninyo kaming lahat at amin na pong ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Muli, mga kapatid, maraming salamat sa panunood po sa programa Ang Salita ng Buhay. Ito naman po ang mga inyong lingkod sa gabing ito, ang ating video editor, si Harvey Carl Saura, ang ating videographer, si Engineer Harold Spencer Saura, at ang kasama po niya ay si Hazel Faith Saura. Kami po ang inyong lingkod,
Reverend and Mrs. Marcelino Saura Jr. nagsasabi, God bless you all.